hapong ito, pag-uusapan po natin ang topic na without warning, a storm problem in life will come. Nang walang babala, may darating na bagyo o problema sa buhay. Pagbuksan po natin ang ating teksto sa Biblia, doon po sa Mateo chapter 8 verse 23 to 27. Ito po ang sinasabi sa teksto. Sumakay si Jesus sa bangka at sumunod ang kaniyang mga alagad. Biglang dumating ang isang malakas na unos sa dagat at sinalpok ng malalaking alon ang bangka. Samantala, si Jesus ay natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Panginoon, iligtas mo kami. Malulunod na tayo," sabi nila. "Bakit kayo natatakot?" sabi ni Jesus. "Napakaliit ang iyong pananampalataya." Bumangon siya at inatigil ang bagyo. Gumanda ang panahon at umahimik pati ang dagat. Nang gilalas sila, sino ang kaya ang taong ito? Pati dagat ay sumusunod sa kanya, wika nila. Ang Diyos ang magpala sa ating pong nabasa sa hapong ito. Ito po ang ating pag-uusapan, ang bagyo ng buhay. Ang bagyo po ay hindi po natin inipiling kung anong bagyong darating sa buhay natin. You cannot choose what typhoon or storms of life will come to your life. Hindi mo kayang piliin kung anong bagyo na darating sa buhay mo. Bakit kaya? Sa ating pong nabasa sa teksto, biglang dumating ang bagyo sa paglakad or pamamangka ng mga disipulo ng Panginoong Yesus kasama siya. So in our journey in life, we expect that there are storms, problems that will come to our life. Ang bagyo sa buhay na ito ay parte na sa atin. At ito'y hindi natin nalalaman kung kailan darating. Ito'y bigla-bigla na lang na darating. That is our journey in life. There are storms for us to expect. Tulad na lamang sa bawat buhay ng pamilya or bawat buhay ng tao. Bakit kaya na ang asawa ko mabait siya? Ginagampanan naman niya ang trabaho niya. Tapat naman siya. Pero bigla na lang na malalaman natin or malalaman ng may asawa na nanlalaki na pala ang kanyang nanbabae na pala ang kanyang asawa. Or sa mga magulang, ang bait ng anak ko, pero ngayon bigla na lang na hindi ako rinirespeto. Hindi na umuwi ng maaga sa bahay. O kaya naman po ay bigla na lang na dumarating
ang sakit sa buhay ng tao. Nagkasakit ang tao. O kaya naman po, bigla na lang na bankrupt ang business sa buhay or sa pamilya, sa hanap buhay ng pamilya. Ang bagyo ay parte sa buhay natin. This is part of our journey in life. You cannot choose what storm will come in your journey. Hindi mo kayang piliin kung anong bagyo ang darating sa iyong paglalakad or pamamangka sa buhay na ito. At kung kilala naman po natin ang Diyos, salamat na ang Diyos ay kasama natin sa pamamangka ng buhay na ito, sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ito po ang ating nabasa sa teksto na ating narinig sa hapong ito, nang sila'y sumunod sa Panginoong Yesus sa isang bangka at sila'y namamangka, biglang dumating ang bagyo. Kaya without a warning, a storm in life will come. Nang walang babala, may bagyong darating sa buhay. So, ang unang puntos po natin sa ating pag-aaralan ngayon ay know that without warning, storm will come. Without warning, a storm will come. So, bigla-biglang darating ang bagyo. Bigla-biglang darating na may maaaksidente sa pamilya. Bigla-biglang darating na may magkakasakit sa pamilya. Bigla-biglang darating na minsan mag-aaway ang mag-asawa. Bigla-bigla na darating na ang anak ay nagre-rebelde sa pamilya. Bigla-biglang darating ang problema sa pamilya, sa buhay. And this is part of life. Ito ay realidad sa buhay na ito. Ang kagandahan na ito ay sa paglalakbay natin bilang Kristiyano, kasama natin ang Panginoong Diyos. We choose to follow the Lord. So in Christian life, and in the reality of life, mayroong storm sa buhay. May problema na darating sa ating buhay. At itong problemang ito ay atin namang malalaman kung sino tayo. Kung ano ang ating estado ng paglalakad sa buhay na ito. And storm will help us to know who we are. Ang bagyo, makikilala natin kung sino tayo, kung ano ang meron tayo. Kaya nga, sabi ng isang tagapangaral, you cannot choose the storm to come to your life, but you can choose how you will respond to the storm. Kung paano ka mag-respond sa storm, you can choose. How can you respond to the storm of life?
paano ba tayo rumuspende or mag-respond sa storm of life. Tulad ni Jesus, He is peaceful. Tulad ni Jesus, siya ay payapa sa bagyo. Why? Because He knows He's standing. Alam niya kung ano ang estado niya sa bagyo. So, ganun din po tayo. We should know who we are during the storm. And praise God, we know who is with us during the storm. At alam natin kung sino ang kasama natin sa bagyong ito at sa problemang ito. Kaya po, without warning, a storm, problem in life will come. Nang walang babala, may darating na bagyo sa buhay. Now, we know how to respond. Let us be like Jesus. Let us be like Jesus. For more video contents and uploads, subscribe now to our YouTube channel. Thank you so much.